Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon ng Martes, August 6, 2024. Sa ngalan ni Miss Judith Estrada Larino at Mr. Drew Nasino. Ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita. Tumango na tayo sa nag-aarangkadang mga headlines. Ang detol sa habagat at bagyong Karina umakyat na sa halos 50 ang halaga ng pinsala sa mga paaralan sa bansa. Sumirit na sa mahigit 1 bilyong piso. Arangkada Balita. Tinanggal na mga security personnel ni VP Duterte. Ibabalik na ng PNP. Arangkada Balita. At ang may-ari ng MT Terra Nova sinalag sa akusasyon ng oil smuggling. Arangkada Balita. Ang balita sa ibayong dagat, ang death toll sa pananalasa ng bagyo sa China lalo pang sumirit. Arangkada Balita. At Pinoy Vaulter na si EJ Obiena nabigo sa 2024 Paris Olympics. Tibay ng loob ipinakita ng manlalaro ng Pilipinas. Arangkada Balita. Ang balita sa showbiz, ang 21 Reunion Concert Manila Leg, iling ni K-pop star Sandara Park. Arangkada Balita. Ang viral ngayon sa mga social media platform ito, mga Pinoy. At kayo, nakikita nyo kaya ito sa mga social media? Pansin ko naman dahil marami talagang mula nung nagkaroon tayo ng palong-palo yung mga lumalaban sa Paris Olympics. Ito, lumabas ho ang mga hidden talents sa sports. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Ay, mamaya abangan nyo yung viral news natin ha. Dahil marami talagang Pinoy ang nagpatagisan, ang nagpakita ng kanilang hidden talent. Partikular dyan, si Patrol 38, di ba ka? Tanaw mamaya, abangan nyo ho, ang hidden talent. Ano kaya ang hidden talent ni Patrol 38? Mamaya, makikita ho ng mga viewers, mga avid listeners, avid viewers ni Patrol 38 ang kanyang hidden talent. Samantala, dako na natin ang umaarangkadang mga detalye. Arangkada Balita. Nangunguna sa balita, umakyat na ho sa 48 ang death toll sa pananalasa ng habagat na pinalakas na magkasunod na bagyong Butchoy at Karina. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 14 sa nasabing bilang ay kumpirmado na habang patuloy na sumasailalim sa validation ang 22 napaulat na nasawi. At samantala, batayan sa report ng NDRRMC,
pumalo na sa 6.2 milyon ang bilang ng mga naapektuhang individual kung saan ay mahigit 36,000 katao ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, umabot na sa 1.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng tatlong weather system o weather disturbances sa sektor ng agrikultura, habang 4.1 billion pesos naman sa sektor ng infrastruktura. Arangkada Balita! Tinatayang aabot na sa 1.6 billion pesos ang pinsalang idinulot ng bagyong Karina at habagat sa mga paaralan. Ayon kay Education Undersecretary Revzi Escobedo, nasa 887 million pesos ang kakailanganin para sa reconstruction ng mga naapektuhang eskwelahan at 777 million pesos naman para sa mga isasagawang major repairs. Aabot sa 355 na classrooms ang nawasak, habang nasa 1,555 naman ang mga silid-aralang bahagyang napinsala sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas at sa Eastern Visayas. Dagdag pa ni Yusek Escobedo, maliban sa mga classroom, nasira rin ang 274 na hand washing facilities. Arangkada Balita! Umabot na sa 23.8 milyon ang bilang ng mga mag-aaral na nag-enroll para sa school year 2024-2025. Batay sa datos ng Department of Education, 20.8 milyon na estudyante ang naka-enroll sa mga pampublikong paaralan, habang 2.6 milyon naman sa mga pribadong paaralan. At mahigit 280,000 naman na estudyante ang nagpatala sa ilalim yan ng Alternative Learning System, habang mahigit 38,000 naman ang mga state at local universities and colleges. Samantala, 42 paaralan naman ang hindi nakapagbukas ng klase kahapon. Ayon sa DepEd, ang mga eskwelahan ito ay mula sa Malabon City, kasunod ng muling pagtaas ng baha sa naturang lungsod. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa rin na balita, muling nagpaalala ang Department of Education sa no collection policy sa mga paaralan sa pagpapanatili ng libreng edukasyon sa bansa. Batay sa inilabas na Memorandum 41 ng DepEd na nilagdaan ni Education Secretary Sani Angara, pinagbabawal ang pagbebenta at pangongolekta ng kontribusyon ng mga guro mula sa mga estudyante sa pampubliko at mga pribadong paaralan. Mayroon namang kaukulan na parusa ang lalabag sa nasabing kautusan. Nilinaw naman ng DepEd na hindi sakop sa batas ang membership fees para sa Boy and Girl Scouts of the Philippines ng mga estudyante. Arangkada Balita! Samantala, umapela si Senator Amy Marcos sa gobyernong pondohan ang malalaking foreign assisted project para sa flood control ng bansa. Dismayado ang senadora na zero ang Department of Public Works and Highways sa foreign assisted projects simula pa noong 2023 hanggang ngayong taon. Ayon sa mambabatas, dapat ilaan kahit 10 hanggang 30% ng pondo, lalo't lahat ng dambuhalang proyekto ng DPWH ay foreign assisted, at nakapagtatakaan niyang tila iniis na bito ng pamahalaan pero pinaglalaanan ang mga walang saysay, patsi-patsi at maliliit na proyektong pang-flood management. Ipinunta ng Presidential Sister na panahon ng atupagi ng pamahalaan ang mga foreign assisted project, lalo't nalubog sa baha ang Metro Manila at iba pang lugar ng manalasa si Super Typhoon Karina, kasama na dyan ang habagat. Arangkada Balita! Samantala, ipinangako ni Philippine National Police Chief General Romel Marbial
na ibabalik ang mga inilipat na pulis Davao na kasama sa security detail ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ang apela ni dating PNP Chief Senador Ronald Bato de la Rosa na kung hindi maibalik ang dating bilang ng security ng Vice Presidente, taga Davao Police ang italaga rito upang matiyak ang seguridad ng pangalawang Pangulo. Matatandaang tinanggalan ng 70, actually hindi siya tinanggalan dahil nilinaw ito sa kamera, no? Hindi siya tinanggalan kundi binawasan lang. So ibig sabihin, binawasan pero ibabalik din dahil may kailangan ding asikasuhin o kailangang unahin yung mga naunang itinalaga kay VP Duterte, kaugnay dito sa security detail niya, may ilan kasi na kailangan sa operasyon kaya binawasan muna pansamantala ang security detail ni VP Duterte. Pero nangako naman din sila na ibabalik din sa oras na matapos na yung assignment ng mga security personnel na nagbabantay dito sa pangalawang Pangulo. At 75 nga security detail si VP Duterte na malapit o malalapit ito at pinagkakatiwalaan ni VP Duterte. Arangkada Balita! Samantala, hinihikayat naman ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na sa mga otoridad. Tiniyak ni PNP Chief Romel Marviel na makikita ng publiko na papahalagahan nila ang human rights ni na Pastor Kibuloy at ng 4 na iba pa sa oras na sumuko ang mga ito. Samantala, mariing dinepensahan ni PNP Chief ang alegasyon sa paggamit ng ahensya ng excessive force sa pag-issue o ang pag-issue mismo ng naturang arrest warrant laban sa religious leader. Arangkada Balita! Sa oras na 5:17, dako muna natin ang ulat sa labas ng himpilan. Ang critical tax services ng pamahalaan, 1% ng certified o ISO certified. Alamin nga natin ang detalyeng ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Ibinida ng Bureau of Internal Revenue o BIR na 100% ng ISO certified ang lahat ng kanilang mga tanggapan. Ganyan din ang mga large taxpayer services at mga critical services. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na lahat ng mga proseso sa kanilang frontline services ay standard at may sinusunod ng maayos na proseso sa bawat district offices. Samantala, inilunsad naman ng BIR nitong Lunes ang kanilang bagong web portal. Ayon kay Lumagi, mas ginawa nilang user-friendly ang kanilang website kaya mas madali nang makita ng publiko ang mga impormasyon. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat Patrol 13 Gilbert Verdes. Samantala ang online renewal ng lisensyang plano ilunsad yan ng LTO. Ibabalita ni Patrol 45 Raul Espera. Planong ilunsad ng Land Transportation Office ang online renewal ng mga lisensya para sa mga OFW na nasa ibayong dagat. Sangayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza II, layon ng full online renewal ng driver's license na mapagaan ang proseso para sa OFW na pakikipagtransaksyon sa LTO. Dahil dati-rati ay matagal bago maging valid ang kanilang lisensya. Ipinahayag ni Attorney Mendoza na sa darating susunod na buwan ay ilulunsad nila ang online renewal sa Taiwan kung saan inaasahang magagamit to ng mga kababayan nating Pilipino sa nasabing bansa. Matapos ang Taiwan ay isusunod na rin nila ayon sa DOTR ang iba pang bansa, lalong-lalo na sa Saudi Arabia at iba pang
bansa sa ibayong dagat na mayroong o maraming mga Pilipino para sa renewal ng kanilang mga lisensya. Gamit anya ng mga ito ang kanilang Philippine license para makakuha naman ng foreign license sa ibayong dagat. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilang Metodo Lakas, DWIC. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 45, Raul Espera. Samantala, balikan natin ang ulat ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Ay ang pamahalaan daw na nawagan ng mas malakas na batas laban sa deepfake at misinformation. Alamin niya natin ang iulat ni Patrol 13. Nakikita ng DICT o Department of Information and Communications Technology ang pangailangan na magkaroon ng batas laban sa mga deepfake o AI-generated videos at images na may malisyosong intensyon daw at iba pang uri ng online crimes. Sa pilot episode ng Malacanang Insider Program, inihayag ni DICT Secretary Ivan Jan Uy na kinakailangan ng mas komprehensibo at mas malawak na batas na tututok daw sa lahat ng online harm tulad ng phishing, scam, deepfake at misinformation. Sinabi ni Uy na mas mainam na magkaroon ng isang batas na tutugon sa lahat sa halip na ang magkakabukod na batas na mahirap na sabay-sabay natutukan at ipatupad. Bukod dito, dinagdag ng kalihim na dapat ding magkaroon ng batas na magpapataw ng parusa laban sa platforms na nagsisilbing enabler o yung daan sa online harms tulad ng Facebook. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Arangkada Balita. Samantala, dako naman natin ang ulat sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report. Alamin natin ang sitwasyon sa Kamanava mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth. Pinuri at hinangaan ni House Committee on Information, Communications and Technology Chair and Navotas Representative Toby Chanco si President Bongbong Marcos sa kanyang commitment sa ICT-driven development and program delivery initiatives. Ayon kay Chanco, kinilala ni President Marcos ang information technology bilang isa sa mga susi sa kanyang pamumuno at nilinaw na isang key pillar sa kanyang pagpapalakas ng digital infrastructure. Pinasalamatan din ni Chanco ang Pangulo sa pagbibigay ng kahalagahan sa kasalukuyan at panghinaharap na pagsisikap na palawakin ang pagtuklas sa pagkakaroon ng free public Wi-Fi program. Alam natin ang kahalagahan ng ICT sa edukasyon, job generation, connectivity, disaster response, crime prevention, information management at maging sa paghahatid ng serbisyo sa mga Pinoy. Bilang chair ng House Committee on Information, Communications and Technology, isusulong nito ang kinakailangang hakbangin para sa epektibong roll-out ng mga plano ng Pangulo upang umunlad ang buhay sa bansa. Ang digital transformation ang tema ng karamihan sa polisiya ng Pangulo. Ang pagbabagong anyo o transformation ay mahalaga para labanan ng cybercrimes na nakakaapekto sa mga serbisyo at nakapambibiktima ng hindi mabilang na mga Pilipino. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat, Mama Beth Samson, mula dyan sa Kamanava. Dako naman natin ang ulat sa ating Ronda Patrol. Ronda Probinsya. Ang mga otoridad sa baybayin ng Abulog at Ballesteros sa Cagayan muling nakakumpiska ng pinaghihinalaang shabu. Ang detalyeng ating alamin mula kay Ronald Idol Domingo dyan sa Ilocos Norte. Idol. Pang-apat na pakete ng pinagnyalang shabu ang namataan ng isang mangingisda na taga-Apari, Cagayan, bandang alas 11 ng gabi noong Agosto 4 sa pagitan ng baybayin ng Abulog at Ballesteros, Cagayan. Nauna, naiulat ang namataang parehong pakete na inilarawan, nakabalot ng plastic at may mga nakasulat na Chinese characters sa bayan ng Sanchez Mira, Cagayan noong Hulyo 29, 2024
kung saan ito ay nagpositibo sa methamphetamine hydrochloride. Ayon sa chemistry report ng Regional Forensic Unit 2, sumunod ay ang pagka-recover naman ng parehong pakete na namataan sa dagat malapit sa Fuga Island, Apari, Cagayan noong Hulyo 31, 2024 na kung saan sinuri sa PNP Crime Laboratory Regional Office 2 noong Agosto 2 at konfirmado nagpositibo nito sa methamphetamine hydrochloride at tumitimbang ng 626.20 grams at nagkakalaga ng 4,258,160 pesos base sa market value nito. Pangatlo ay ang namataan ng isa ring mangingisda na plastic grade package na may Chinese characters at alphabet letters na kay Yunli at lumulutang sa dagat ng barangay Nagilian, Calayan, Cagayan bandang alas 6:30 ng umaga ng Biyernes noong Agosto 2. Nang binuksan niya ito ay natuklasan niyang naglalaman ito ng white crystalline substance na hinihilalang shabu. Agosto 3 na ng umaga nang maisumit nila sa PNP Calayan dahil sa sama ng panahon sa kanilang lugar. Ang naturang item ay isusumite rin sa PNP Forensic Unit Regional Office 2 sa Tuguegarao City, Cagayan para sa forensic examination nito kapag mayroon ng transportasyong papuntang mainland ng Cagayan. Pang-apat, ang itong na-recovered naman ng PNP Abulog sa isang light blue vacuum pack na may nakasulat ring Chinese character kahapon. Sa ngayon ay aalamin pa ng otoridad kung positibo rin sa methamphetamine hydrochloride ang natagpuang sa baybayin ng Abulog at Ballesteros, Cagayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, dyan sa Ilocos Norte. Samantala, sa oras ito, makalipas lamang ng ilang sandali, magbabalik ko ang Arangkada Balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 5:28 ng magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:33, nagbabalik ang Arangkada Balita at ako pa rin ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Okay, good morning muna kay Mama Virgie, kay Miss Susan at kay Sir Nelson Malina. Maraming salamat sa pakikinig. At samantala sa iba pa nating mga balita, opisyal na hong nilagdaan ng Social Security System at ng Angkas ang isang Memorandum of Agreement na magbibigay proteksyon sa 30,000 biker ng Angkas. Pinangunahan ni na SSS President at CEO Rolando Ledesma Makasaet at Angkas CEO George Ilagan Royeca ang paglagda sa kasunduan na nagbibigay daan sa libu-libong partner rider ng Angkas sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro City na maging benepisyaryo ng SSS. Sa ilalim ng kasunduan, ilalagay ang mga rider bilang self-employed na miyembro ng SSS na may mga benepisyo sa Social Security tulad na lamang ng pagkakasakit, pagre-retiro, maternity, disability, funeral at death. Makakuha din ang mga benepisyaryo ng karagdagang coverage mula yan sa Employees Compensation Program para sa work-related sickness, disability at death. At kasama din ang access sa loan programs gaya yan ng mga sweldo at ng kalamidad. Samantala, nagbigay pugay naman si SSS President Makasaet ang Angkas sa kanilang pagsisiguro sa kinabukasan ng kanilang mga biker. Arangkada Balita! Sa iba pa nating mga balita, dakaw muna natin, balikan natin ang ulat sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Eskwela Sudan Caravan, inulunsad at bagong school building pinasinayaan naman sa bahagi ng Valenzuela. Ang detaling ating aalamin mula kay Danny Cruz dyan sa Valenzuela. Danny?
Bagong building para sa mga mag-aaral ng Pio Carrion sa lungsod ng Valenzuela ang pinasinayaan ng mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Mayor Wes Gatchalian. Ito ay makatutulong sa mga estudyante upang maging komportable at maayos ang kanilang pasilidad. Ayon kay Mayor Gatchalian, sa pagdami ng mag-aaral sa komunidad, hindi na sapat ang mga kwarto para sa kanila. Anya, ang bagong 4 na palapag na building na ito ay tamang-tama sa pagbubukas ng klase. Ang proyektong ito ay may kabuang sukat na 2,788 square meters na nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Sinabi ng alkalde ng lungsod, ito anyang solusyon na malaki ang maitutulong para mabawasan ang masikip na classroom o pagdami ng mga estudyante sa barangay Mapulang Lupa. Kasabay nito, muling inilunsad ng pamahalaan ng lungsod ang Eskwela Sugan Caravan, kung saan iikot sa mga public schools ang mobile clinic na magbibigay ng dental at medical check-up sa mga mag-aaral. Makatatanggap din sila ng libreng vitamins. Ayon kay Mayor Gatchalian, ang pamahalaang lungsod ng Valenzuela ay prioridad ang mabigyan ng maayos na pasilidad ang mga estudyanteng Valenzuelano upang komportable at maging komportable sila at sipagin pa sa kanilang pag-aaral. Anya, tuloy ang progreso sa lungsod ng Valenzuela. Yan ang update. Ako si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Danny Cruz. Samantala, dako naman natin ang ulat sa Calabarzon. Ronda Probinsya! Ang 4 na milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska pa rin. Ito dami na nakakumpiskang shabu. Ito naman sa isang high-value target sa Quezon Province. Detaling ating alamin mula kay Arman Cambe. Arman. Mahigit sa 150 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 4 na milyong piso ang nakumpiska ng pinagsabing pwersa ng Philippine Drug Enforcement Unit at ng San Antonio Quezon Police Station sa tinaguriang high-value individual sa Region 4 kahapon. Ayon kay Police Major Richard Jabrica, hepe ng pulisya, kinilala ang suspect na si alias Jerome, 25 anyos, residente ng Barangay Puri na nasabing bayan. Base sa report, isang bypass operation ang inihanda ng kapulisan laban kay Jerome na di mo nakatakdang magbenta ng droga sa Barangay Arawan na nasabi din lugar. Matapos mapasakamay ng suspect ang bypass money, dito na siya inaresto ng kapulisan. Kasong paglabag sa RA 9165 ang kakaharapin ng suspect. Arman Cambi mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila may todo lakas. DWIG nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe, dyan sa Calabarzon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, tinanggal sa pwesto ang hindi bababa sa 15 pulis matapos ang bigong paghuli kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ni Philippine National Police Chief General Romel Marbial, kung saan ay 12 sa mga sinibak na pulis ay non-commissioned police officers. Kaugnay nito ay pinag-utos ng hepe ng PNP na magsagawa ng investigasyon ang Internal Affairs Service ng ahensya upang matukoy kung may operational lapses o labis na puwersa ang ginawa sa operasyon ng mga pulis sa compound ni Kibuloy sa bahagi ng Davao noong Hunyo. Gayunman ay muling nanindigan si General Marbial na ginagawa lamang ng kanilang mga tauhan ang kanilang trabaho, alinsunod dyan sa mga iniatas na tungkulin sa kanila. Samantala, muling hinimok ni PNP Chief si Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na sa mga otoridad. Arangkada Balita! Sa iba pa nating mga balita, nagbabala ang Philippine National Police sa mga nagkakanlong kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, maaaring kasuhan ang sino mang tumutulong sa alkalde upang hindi ito maaresto. Kasunod na ilang beses na hindi nito pagdalo sa pagdinig ng Senado hinggil sa illegal na pogo. Dagdag pa ng opisyal, wala pa ring indikasyon na nakalabas ng bansa si Mayor Go. Tiniyak din ni Colonel Fajardo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad
at ang PNP sa Office of the Senate Sergeant at Arms upang mapabilis ang pag-aresto sa nasabing alkalde. Arangkada Balita! Pinabulaanan ng Portavaga Ship Management Incorporated na sangkot ang motor tanker na Terra Nova sa oil smuggling. Ayon kay Attorney Leonel Mohal Infante, spokesperson ng nasabing kumpanya, na ikipagtransaksyon lamang sila sa mga kinikilalang kumpanya o kilalang kumpanya ng langis simula pa noong 2003. Iginiit pa ng spokesperson ng Portavaga na handa silang humarap sa mga investigasyon dahil lahat anya ng kanilang transaksyon ay mayroong mga kaukulang papeles at dumadaan sa tamang proseso. Samantala itinanggi rin ni Attorney Mohal Infante na konektado ang MT Terra Nova sa dalawa ring na aksidenteng barko na MTKR Jason Bradley at ang MV Mirola 1 sa bahagi ng Bataan. Una nang sinabi ng Department of Justice at Department of the Interior and Local Government o DILG na posibleng sangkot ang tatlong barko sa oil smuggling. Arangkada Balita! Sa iba pa nating mga balita, pumalo na sa 790 liters ang tubig at langis at 5 sako naman ng debris na kontaminado ng langis ang nakolekta ng PCG o Philippine Coast Guard mula sa MV Mirola 1 sa Bataan. Ipinabati dito ng PCG sa gitna na rin ng patuloy na pag-recover ng langis at containment operation habang minomonitor ang oil spill boom sa lugar. Noong nakalipas na Webes, nang simula ng PCG ang oil recovery operations sa MV Mirola 1 sa katubigang bahagi ng Sitio Quiapo, Barangay Biyaan sa Mariveles, Bataan. Bukod sa MV Mirola 1, tinututukan din ng PCG ang oil spill mula sa MTKR Terra Nova na may sakay na 1.4 million liters na industrial fuel oil at MTKR Jason Bradley na may karga namang 5,500 liters ng diesel. Arangkada Balita! Dako naman natin ang latest ng Filipino Mirror. Arangkada na ho ngayong araw ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Good news to para sa mga tsuper natin. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 10 sentimo ang tapya sa presyo sa kada litro ng gasolina, habang 20 sentimo naman kada litro ng diesel at 45 naman o 45 sentimo sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga kumpanya ng langis ang may tapya sa presyo ang kumpanyang Shell, Sea Oil, Caltex, Jetty Petroleum at ang Unioil na epektibo mamayang alas 6 ng umaga. Habang magpapatupad naman o nagpatupad na kanina alas 12:01 ng umaga ng bawas presyo sa gasolina at diesel ang clean fuel. At sinabi ng Department of Energy o DOE na ang mababang demand sa China ang dahilan ng pagbawas sa presyo ng langis. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:44, magbabalik ho ang Arangkada Balita. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:51, nagbabalik pa rin ang Arangkada Balita. At ako pa rin ang inyong likod, Jelly Mendez. Samantala, eto ihabol ko lamang ito yung pabati nila. Ito si Mr. JV, si Tristan, si RJ at si Adrian. Good morning ho sa lahat ng nakikinig sa aming himpilan. Samantala, sa iba pa nating mga balita, tinutulan ng ilang senador ang nakaambang taas-singil sa toll sa North Luzon Expressway sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Kabilang sa mga sinilip na mga senador ang palpak na RFID, traffic at pagbaha sa expressway. Iginit ni Senator Raffy Tulfo, ang chairman ng naturang komite, na hindi dapat payagan ang panibagong dagdag singil sa toll sa bahagi ng NLEX
hanggat hindi naayos ang mga palpak na serbisyo nito. Kontra rin si Senator Win Gatchalian sa toll increase at iginiit na dapat munang maisaayos at pumasa ang mga toll operator sa performance measurement bago sila payagang magtaas ng singil. Paliwanag naman ng Toll Regulatory Board ay kaya nila pinapayagan ng taas singil sa toll dahil nakasaad sa kontrata na maaari silang magpatupad ng dagdag singil kada 2 taon. Iginiit pa ng TRB at ng Metro Pacific Tollways Corporation na isa sa problema ang maling pinaglalagyan ng mga RFID sa mga sasakyan kaya't nahihirapan ang sensor sa toll booth na mabasa ito. Arangkada Balita! Iginit naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Chofilo Guadis III na hindi sususpendehin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa kabilang ito ng resolusyon ng mga senador na pansamantalang suspendehin ang nabanggit na programa. Ayon kay Chairman Guadis, ipagpapatuloy ang PUV Modernization Program at walang mangyayaring suspensyon. At suportado niya ni Pangulong Marcos at ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Arangkada Balita! Sa iba pa nating mga balita, hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong talagang Career Executive Service Officers na itaguyod ang pinakamataas at pinakamahusay na serbisyo publiko. Layunan nito na mapatibay ang long-term programs at vision ng pamahalaan para sa bansa. Sa outtaking ceremony ng mga bagong CES officer, umapila ang Pangulo sa mga ito na patuloy na isulong ang core values ng serbisyo publiko. Partikular ang patriotism, ang excellence, integrity at ang spirituality. Hinimok din ni PBBM ang mga opisyal na ipagkaloob sa publiko ang dekalidad at tapat na serbisyo. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umakyat na sa mahigit 150 ang death toll sa China bunsod ng malalakas na pag-ulan sa nakalipas na 2 buwan. Kaugnay nito ay patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa mga naitalag nawawala dahil sa pagbaha at mudslide. Patuloy na nananawagan ang mga Chinese policy maker sa kanilang pamahalaan na kailangan na nilang palakasin ang paghahanda sa mga sakuna lalo na't kasalukuyang nasa peak ng panahon ang pagbaha at sa naturang bansa nabatid na kabilang sa malakas na bagyo na dumaan sa China ang bagyong Gaimi. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Mailap pa rin ang medalya ng Olympics para sa Filipino Olympian na si Ernest John Obiena o si EJ Obiena. At tinapos ni Obiena ang men's pole vault event sa ika-4 na pwesto. Nabigong maklear ng Filipino pole vaulter ang 5.95 meter mark sa 3 attempt. Gayunman ay pinakita pa rin ni Obiena ang tibay loob at hanggang sa dulo yan ng kanyang laban para sa bansa. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Umaasa ang K-pop idol na si Sandara Park na magkakaroon ng Manila leg ang reunion concert ng 2NE1. At sa katatapos lamang na event ni Dara sa Pilipinas, masayang inanunsyo ng K-pop idol na magkakaroon sila ng reunion concert. Inaabangan na ito ng lahat. Kasunod dito ay iginiit ng K-pop idol na hindi siya papayag na hindi sila magkaroon ng concert sa bansa. Dahil anya ibang suporta ng mga Pilipino sa kanya at sa kanyang grupo. Nagpasalamat din si Dara sa fellow Darlings and Blackjack sa patuloy na pagsuporta sa kanya.
Arangkada Balita. Eto na nga ang ating viral ngayon sa iba't ibang social media, ang app. Ang mga video ng mga Pilipino na tila nagji-gymnastic matapos magwagi ng gintong medalya ng Filipino, ang Filipino gymnast, ang Olimpiana si Carlos Yulo. At sa post ng mga netizens, sabi ng mga ito na ang Golden Boy lang pala ang magpapalabas ng kanilang mga hidden talent sa sports. Ginawa ng mga netizens ang kanilang mga video matapos umabot ng 85 milyong piso at isang unit ng condominium ang nakatakdang makuha ni Yulo matapos makasungkit ng 2 gintong medalya sa Olympics. Biro naman ng netizens, o mga gymnastics ang sagot sa lahat ng problema. Oy, ayan din daw ang sagot sa kahirapan. Tama ba? Ipakita nga natin yung hidden talent ni Patrol 38. Ayun, palong-palo yan, di ba? Isa pa yan. Di ba? Hindi lang siya nagbabalita ng tama, mga kasama. Hindi rin siya naglilingkod ng tama, kundi tumatalon din ng tama. Napakagaling ni Patrol 38, pero pala siyang hidden talent, Meron pa yan, may ilalabas pa siya dyan, meron pa siyang ibubuga dyan. Ay, congrats Patrol 38. Ano napanalunan ni Patrol 38? Ano kaya napanalunan nito? Condominium din ba? Ate Hiyas? At samantala, wala na tayong oras, Ngayon lang daw pala yan, pinakita niya lang kasi mahal niya daw ang mga viewers ng DWIZ. Wow, talaga naman. Mamaya may premyo ka, ha? Ay, susunod na ang programang Usapang Tol kasama si Senator Francis Tolentino at si Miss Cecil Villarosa. Muli, ang Balitang Bayan. Ay, hindi pala Balitang Bayan. Nalito tuloy ako sa pagtalbog ni Jen Patrolye. Ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Miss Judith Estrada Larino at Drew Nasino. Ako po ang inyong lingkod, Jolly Mendez. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.